Magandang umaga po sa inyong lahat yan. At samahan niyo po ulit kami mag-asawa sa paglalakad upang makita ang mga ibang bahagi dito. Hindi lamang po yun ang purpose, upang tanggalin ang lamig. Malamig po dito sa kasalukuyan at talagang lagi na talaga yatang malamig dito, kaya kinakailangan araw-araw ka rin maglalakad tuwing umaga para medyo mabawas-bawasan yung lamig nararamdaman kahit papaano. Ngayon po ay narito po tayo sa kahabaan ng Chapel Road. Ayun na po, pupunta po tayo dito sa, kung makakaabot po tayo sa unahan ng sa Pansbaum, susubukan po natin upang ito ay mabigyan natin ng magandang halimbawa kung kailangan nating pagmasdan ng kapaligiran doon at makita rin ng mga ibang lugar dyan. Ating pong tatahakin yan. So ngayon po ay dito po ay alas 9:23 ng umaga at dyan po sa Pilipinas ay 7:23. So ngayon po ay narito po kami sa kahabaan ng Chapel Road. Samahan niyo po kami at ating lilibutin ang ibang lugar dito sa Bankstown. Doon po sa nilabasan ng kotse na yan, dyan si Lester lumalabas. Dyan po ang parking niya sa ilalim na yan. Ito, lakad po ka tayo. Kakanan po tayo dyan. At baka maaaring baybayin po natin yung daan papuntang Pansbaum kung kakayanin. Susubukan po lang natin kung kakayanin natin kasi ito Bankstown to Pansbaum. Try lang po kung kakayanin. Kung hindi naman, hanggang doon lang po sa makakaya namin. Ayan po si Jenny sa unahan. Kakaliwa po tayo diyan. Diyan, kakaliwa tayo diyan. Narito na po tayo sa tawiran. Napindot mo na ning yan. Ito. Bankstown. Tawid po tayo. Dito na tayo. Dito na yung shortcut. Okay. Ha? Oo. Tawid na tayo. Malayo pa kami sa pedestrian. Yung sasakyan ay tumigil na. Ganyan po ka ang mga driver dito. Magalang po sila sa mga pedestrian. At yung karakter na yan ng mga driver, yung aking anak, si Lester, na-adapt na rin po niya yan. Kaya nga natutuwa ako dahil yung ugali ng driving habit ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas hindi niya nadala rito. Kung mapapansin nyo, itong aso na to ay nakikita ko rin ito lagi sa vlog. Ang aso na yan. Lakad po tayo at yung kamay ko parang yelo napakalamig. Nagyiyilong mga palad. Tumawid po ulit tayo
Arab Bank, Australia. Yan po naman yung Bankstown train station. Babaybayin po natin ito, lugar na to. Kung kakayanin po ay pilit naming lalakarin papuntang Pounds Bowl. Ibang lugar po yun. Hindi po sakop ng Bankstown yun, kundi ibang lugar din. Ayan, tren. Dito na po yan sa Bankstown. Malamang ang destination yan Liverpool. Tayo dito basta clear ang daan. Hindi pa lang tumawid dun. Oo nga pala doon kung doon ka nang galing sa mall, na yun pala ang daan sa ilalim ng rails ng tren. Tawid po tayo dito at doon tayo pupunta sa Dagawi, doon papuntang Pounds Bowl. Pagbalik namin, malamang dyan na kami dumaan sa ilalim niyan papuntang Bankstown Center. Mga kamay ni Jenny nakasuksok. Ako nakakaramdam na ng sakit ng kamay dahil sa lamig, pero diretso lang. At samahan nyo po kami, ililibot po namin kayo dito. Itong lugar na ito hindi pa namin napupuntahan ni Jenny. Nagkaroon lang po kami ng idea kagabi na piliting makarating ng Pounds Bowl para lumabas sa Bankstown area. Nagawa na rin po namin lumabas, pero papuntang south naman yun, dun sa Bankstown. Sumunod na station ng tren dun is Yaguna. Medyo napakahaba ng lakaran din po yun, na tirik ang araw ng mga panahon na yun, pero andun pa rin yung lamig. Okay po, sige, diretso lang po tayo. Okay, sa tabi natin dito ang Bank of Sydney. Ito pong Bankstown, napakalayo pa po nito sa city. Kumbaga Valenzuela diyan sa Pilipinas, saka sa Maynila, ganun pa po kalayo. Okay, tatawid po tayo dyan. Dito po ay nakakita kami ng mga kumpul ng mga ibon. Ayan, kokato. Lapitan po natin. Ayan, mga kalapate. Ayan, kumakain sila. Yan po yung mga kalapati na yan wala pong nagmamay-ari niyan. Gobyerno, pero wala pong individual na nagmamay-ari po niyan. Ayun po yung mga masisipag na nagme-maintenance ng railways dito. Mga naka-uniforme na yan. Lakad po ulit tayo. Bulaklak. Dire-diretso po tayo rito. At tuloy lang ang lakad. Makasakaling abutin ng aming paglalakad at kayanin ang Pounds Bowl. Mapapansin nyo, naglalaki ang mga punong kahoy. At makikita nyo yung mga tanim ng kahoy dito. Mga ilan di pang agwat, may tanim na naman siya. Ganun po sila kung mag-maintain ng kanilang malinis na kapaligiran. Ginagawa nilang kulay luntian kanilang paligid. At mga ganito mga maraming punong kahoy po nakapaghahatid po ito ng
malinis na hangin na siyang kailangan ng ating katawan. Malinis na hangin. Kaya nga po wala po ritong alikabok. Nasasala na po ng mga punong kahoy na yan, mga alikabok dito. Kaya siguro talagang dapat itong magiging proyekto sa ating lugar. Dito makikita mo po ang punong kahoy. Ayan po, makikita nyo naman ang katotohanan na talagang ang lugar na to sagana sa punong kahoy. Kahit po sa papuntang city, sa may siyudad ng Sydney, may mga punong kahoy din po doon. Alagang-alaga po nila. Kaya yung damit mo po dito, kahit maghapon ka maglakad, yung kulay puti mong damit pagdating mo sa bahay, same color pa rin, walang alikabok. Napakasimple ng kanila mga bakod. Simpleng-simple lang. Palapit na po tayo sa Gardenia Avenue. Dito ka makakakita ng mga design, mga bahay na magaganda. Lakad lang po tayo at ito ay bahagi pa rin ng Bankstown. Kanina pa po tayo naglalakad. 35 minutes na po tayo naglalakad, pero Bankstown pa rin po ito. Kanina nalampasan po natin yung Child Care Academy, para yung doon po iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak pag sila ay pupunta na po sa kanilang mga opisina. Dahil dito po sa Australia, ang mga bawat tahanan po dito, kahit mayamang ka rito, wala po silang mga katulong sa bahay. Hindi po uso dito sa kanila yon. Kaya nga po pag kami gumagala, kahit mga 5 araw pa lang yung o 1 buwan pa lang yung anak nila kasama na nila sa paggala yung kanilang mga anak, dahil walang mapag-iiwan ng yaya. Kaya't malungkot mang sabihin, hindi talaga makapupunta rito ang ating mga tinatawag nito ang mga manggagawa na Pinay sa loob ng gumagawa ba sa bahay, yung katulong, wala po Talaga pong pagdating nila sa office, galing sila sa opisina nila, mga tao rito, kung tatamarin na sila magluto dun sa bahay nila, kakain na lang po yan sa labas. Ganun ang mga mangyayari. Kanina pa po tayo naglalakad, pero nakikita nyo naman ang mga pintuan ng bawat tahanan dito.
hindi kayo makakakita ng mga tao sa labas. South Terrace Healthcare. Minutes na po kaming naglalakad galing ng Bankstown hanggang ngayon naglalakad pa rin. Samahan niyo po kami upang makita at saliksikin ang bawat lugar dito. Upland, Pounce Bowl, yun ang aming target dito. Ang marating ng ang Pounce Bowl by walk, nakalalakarin natin upang makita natin, dahil sa papuntang south nalakad na po namin ang Bankstown to Laguna. Lakad na po tayo, tawid na tayo. Nakarating na po tayo ng lugar ng Pounce Bowl. Tunayan, ayan po ang Pounce Bowl Medical Center. Okay. Ayun na si Jenny. Unahan. Wala na po tayo sa Bankstown, kung saan ang lugar ni na Lester at Jackie. Narito na po tayo sa Pounce Bowl. Yan pong hagdan na yan, yan po ang papunta sa Pounce Bowl train station. Andiyan po ang train station, Pounce Bowl station. Lili, ako. Ito po ang Pounce Bowl. Hindi na po natin ito masyadong iikutin. Talaga nakarating po tayo dito sa Pounce Bowl. Nakita po natin ang train station ng Pounce Bowl. Dito po tayo dadaan. Natawid po tayo dyan. At doon, diretso. Hindi na po tayo dadaanan natin. Uwi na po dadaanan natin pabalik ng Bankstown. Okay, tatawid po tayo diyan. Yung pong dinaanan natin kanina ay hindi na po tayo dadaan doon pabalik ng Bankstown. Mag-iibang way po tayo, okay? Tatawid na po tayo. At dito na po tayo try po natin dito. Hindi dinaanan po natin kanina. Ay hindi na po tayo dadaan doon pabalik ng Bankstown. Dito na po tayo dadaan sa ibabaw ng tulay. Matatandaan doon po tayo nang galing. Ngayon dito po tayo dadaan para maiba naman. Okay, akit po tayo rito. Hanap tayo ng way papuntang Bankstown dito. Kung makikita, ayan po ang tren. Ayan. Ayan po ang tren dito sa Bankstown. Sa Pounce Bowl po. I'm sorry. Ayan po. Pounce Bowl train station. Ngayon, ang tanong kung saan tayo dadaan pabalik ng Bankstown.
Pansbal Train Station. Yan po ang Pansbal Train Station. Yan. Yung mga kulay green uniform ay sila po ang nangangalaga dito sa kalinisan ng Pansbal. Ayan po. Ayan po si Jenny, dire-diretso ang kanyang paglalakad. Kung papansinin po ninyo, wala po kayong makikitang traffic enforcer dito. Ang hinahire po ng gobyerno dito, tagalinis. Ayan. Pero yung traffic enforcer, hindi po uso sa kanila dito yon. Kaya mas magaling kung dyan lang sa atin na uso ang traffic enforcer. Hindi ko nga alam kung bakit na ganun. Kaya dagdag na gastusin ng gobyerno, dagdag na gastusin ng mga taxpayers. Dito, makikita nyo, dito po kami tatawid at lumibang po kami ng release ng tren. Dinaanan namin kanina, hindi na po ito. Hahanap kami ng ibang way para makarating dun sa Bangstan mamuli na naghihintay na si Jenny sa tawiran. Ito, yan po ang eksaktong tawiran dito. Kung papansinin, napakalayo nung pinanggalingan namin na kung pwede namang tumawid dyan, pero hindi pwede. Doon tayo nang galing kanina, tumawid tayo dito, pas dito tayo tatawid. Kukuha tayo ng ibang daan papuntang Bangstown. Diyan po tayo kanina. Malayo lang po yung inikutan natin nung tumawid rito. At madalas pong magbigay ng paalala sina Lester na kung maglalakad kami, kinakailangan sumunod sa tamang tawiran para lahat ay sundin din ng mga tao. Sa akin pong pagkakaintindi, lahat po ng mga tumatawid dito sumusunod talaga. Kahit mga driver, hindi sila tumatawid o dumadaan pag nakita silang paparating na pedestrian. Masakit na ang mga daliri ko dahil sa lamig. Grabe, pati labi mo kung hindi mo lalagyan ng jelly, magbibitak-bitak sa lamig. Ayan po ang ilalim ng train ng Pansbal Station. Ayan, dyan sa ilalim ng daan ng train. Ngayon narito na po tayo sa kabilang bahagi, pabalik ng Bangstown. Kaiba nga lang po dito pag naglakad ka rito. Straight tayo pa. Ha? Straight. Hindi man lang ikaw pagpapawisan. Marayo ang lalakarin po pala namin pabalik ng Bangstown kasi hindi po ito diretso.
hindi diretso dito sa panabi ng train railways. Kasi ito po yung train railways papunta doon. Ito naman po ang daan kami tinuturo. Palayo. Palayo po kami sa Bankstown. Hindi namin alam dito pero kaya bahala na. Dali lang nating makukuhayan. Ang ganda naman itong lugar na to. Skulson. Dito kahit maglakad ka ng okay lang kasi hindi ka pagpapawisan. Dahil napakalamig yung kamay ko masakit na po sa lamig. Kahit bumabagsak po ang temperatura dito sa 4 degrees, 7 degrees, na-adapt na po ng katawan namin yung lamig dito. Pero nung baba po namin dito dyan sa airport sa Sydney, mga after 3 weeks po namin dito sa Sydney, inatake na po ako ng ubo, sipon, nakatakot-takot. Tapos nga po noon nagpasya si Lester na magpa flu vaccine kami. At isang Arab nurse ang naging kuha namin, ang nagturok sa amin ng flu vaccine. At hanggang ngayon po wala namang nangyayaring sipon-sipon na. Hindi, okay lang po. Hindi kami nakakaranas dito. Puro yung hangin dito pag umampas sa mukha mo parang hilo Kaya minsan ang jacket ko dalawa, minsan tatlo. Tulad nung pumunta po kami ng Snowy Mountain, takot-takot na jacket ang suot ko dun. Tatlo na jacket, isang t-shirt, at mayroon pang heat tech. Yung heat tech po na yun parang nag-create siya ng init sa katawan kahit napakanipis niyang tela. Binili po ni Lester yun. Binili kami dahil mas maganda daw ang manigurado dahil pupunta kami ng Snowy Mountain. Yung Snowy Mountain po, kung kailan nung isang linggo namin pinuntahan, umalis po kami ng 2:00 dito ng madaling araw. At dumating po yata kami dun mga 8:00 pasado ng umaga. Nasa mahigit 500 kilometers po yung tinakbo ni Lester. Ito po, ito pala ay Poundsball Boys High School. Napakalayo po nung nilakbay ni Lester. Hindi ko po siya pinalitan sa manibela dahil asiwa po ako sa right hand drive. Ayan po ang Poundsball Boys High School. Poundsball High School, Phoenix Hub. Dito na po tayo, bababa po tayo dito sa Stansfield Avenue.
Narito po tayo ngayon sa Stansfield Avenue. Ayan ang mga bahay dito sa Stansfield Avenue. Wala ding mga tao sa labas. Tahimik na tahimik. Kung papansin niyo yung mga punong kahoy na yan, wala mga dahon. Ayan po. Nawawala ang dahon nila pagka ganitong winter season. Papansin ninyo, mga ibon ang maririnig nyo rito sa gawing ito. Oh, maririnig nyo mga huni ng ibon. Pero kahit isang tao, wala pa po kami nakita. Buhat nang lumusong po kami dun sa Stansfield Avenue. Oh, tahimik na tahimik itong village na to. Wala ka po talaga. Puro mga ibon lang maririnig mo po dito. Ito na po ang dulo ng Stansfield Avenue. Parating na namin. Layo din yung nilakad namin. Ngayon, dito tayo. Isipin pa namin kung saan dito ang papuntang Bankstown. Kumaliwa po tayo sa Stansfield Avenue. Narito na po tayo sa may papuntang George's Hall. Kanan to Ecstasy Street. Naming dinaanan ni Jenny para marating lang to at maipakita sa inyo ang mga bawat lugar dito. At kung makikita nyo, nandun po yung Sydney Western Sydney University. Ayan pa, pataas na po tayo rito. Pagkakanan po tayo dyan, sa taas na yan, Ecstasy Street. Ayun po ang Bankstown Central. Nasa dakop puro ng Western Sydney University. Buhat doon. Ayan po. Dito po kami dadaan ni Jenny. Ayun na po si Jenny. Pababa na siya. Sana po umaasa ako na maligaya kayo at na ibahagi ko sa inyo ang ibang mga kalye dito, hindi lang po sa Bankstown. Ngayong araw na ito ay hindi lang po Bankstown kundi inabot po natin yung Bankstown. At yung mga naunang video ko po ay ang amin namang nilakad nun ay Bankstown to Yaguna. Ito naman Bankstown to Bankstown. Ito pong bahaging ito, ang binabagtas po natin ito ay ang tinatawag na North Terrace Route. Yan.
Diyan sa parking na yan, pagka nag-grocery kami, madalas dyan sa ibabaw si Lester nagpa-parking. Kanyang sasakyan. Ngayon po. Ito. Ayan ang train. Hindi lang po natin alam kung saan ang punta niyan. Maaring Liverpool o maaring Lidcombe. Ganun lang po. Marami kasi mga destination po mga train dito. Yan po, ang biyahe niyan ay sa City Circle. City Circle. Ito po ang entrance. Pagka dito po pumapasok si Lester pagka nag-grocery kami dyan. Kung naalala po ninyo kanina, sabi ko nung nandun pa kami sa kabilang gilid na yon, dito kami tatawid papunta rito sa Bankstown Central. At nandito na po kami. Hindi po kami dyan dumaan kanina. Dito nga po kami dumaan sa Stansfield Avenue. Tatawid po kami dito papuntang Bankstown Central. Nandito na po tayo sa Bankstown Central. Dito na tayo sa kaliwa. Oh, na ito po. Isa ring bahagi ng Bankstown Central. Pasok na po kami dito sa Bankstown Central. Mahaba po itong Bankstown Central na to. Muna po kami dito sa The Reject Shop. Ayun po si Jenny. Ewan kung anong tinitingnan niyan dyan. Hindi na po ako sumama. Dito lang po ako sa labas. Naupo po dito. Pahinga muna. Medyo nagpapahinga muna po ako dito sa isang upuan dito. Habang si Jenny ay nandyan sa loob niyan. Itong shop na to. Medyo okay din naman ang pakiramdam namin, kaya lang hindi naman po kami pinawisan talaga sa lakad na yon. Napakalayo nung nilakad namin. Bankstown to Punchbowl and Punchbowl to Bankstown. Napakalayo pero hindi naman kami pinawisan. Okay lang po yun, basta ang mahalaga yung mainat man lang yung ating mga muscles, mga kasukasuan, para kahit pa paano mabawasan din yung lamig. Sa kasalukuyan po yung kamay ko masakit. Gawa ng lamig. Gawa po ito ng lamig kaya sumasakit. Ayan na po si Jenny. Lumabas na. Tinignan lang po sa loob. Okay. Palabas na po tayo rito. At bibili po kami ng kubos. Saka isda. Ayan. Ito po ang bilihan dito ng kubos. Ito po kubos. Bibili po kami niyan. Yan po ang ginagawa namin almusal ni Jenny tuwing umaga. Tinapay ng Arabo. Isa lang kukunin mo? Isa lang? Parang kulang na siya ng isa.
Yung isang ganito po, isang balot niyan ay $2. Bali 80 pesos sa Philippine money. Bili pa na tayo gusto. Nang? Anong bibilin? Anong bibili natin doon? Ayan, Best Seafood in Town. Bibili po tayo dyan. Dito. Oo, dito. Nakatingin siya yung mama. Okay, tanggad tayo kaya. Napakasarap po nito. Sariwa siya. Magtanggad tayo. Yellowtail. Oh, magtanlad tayo niyan. Ayun po siya, oh. Yellowtail po siya. Bali, $7 isang kilo. Sariwa. Diba? Malalaki piliin mo. Kahit gawin mo lang isa't kalahati. Ito na, 10 piraso ko pa. Ang dami. Okay. Tilapia po. Ang tilapia po dito ay, ayan po nakalagay, oh, imported, 12 pesos. Ayan po ang hipon. Ito 35. Ang $35 ang isang kilo. Alis na po kami. Papunta na. Uwi na kami. Nakabili na po kami ng isda. Yellowtail ang nabili po namin. Ang isang kilo po niya ay $7. Andito na po kami. Kaliwa na. Punta na po kami sa bahay. Nakabili na kami ng isda. Kubos. At pagdating sa bahay, kakape. Madalas po ang kape kasi malamig talaga eh. Tapos sa umaga, ito pag uwi po namin na to, magkakape. Kakape tayo. Chapel Road. Ito po ang car exit ng mga parking ni na Lester. Okay. Kaliwa na po kami dito. At salamat din po sa inyong pagsama sa aming paglalakad ng aking wife para libutin ang Bankstown to Pounce Bowl. Ito na po ang lugar ng bahay ni na Lester. Ito po Spring Square. Dito na po ang bahay nila. At salamat po sa inyong pagsama sa aming mapagod na paglalakad. At maraming salamat po sa inyong matyagang panunood. At ito po, papasok na po kami. At bubuksan po natin ang gate. Papahalikin muna natin to para mabuksan yung gate na yon. Ayun, bukas na. Buksi. Yun.
Hanggang dito na po lamang at maraming pong salamat sa inyo. At kami po'y nandito na. Maraming pong salamat na muli. At magandang umaga po. Dito po ay 11:20. Salamat po.